Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalawa lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinuman na naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ko sa kahirapang daranasin ko? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung ba't ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Pinararangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Pinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin." Panahon na upang hatulan ng sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ikalimang linggo na po tayo ng 4 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. At isang linggo na lang, papasok na po tayo dun sa Semana Santa. At magandang lubos pa nating mapagnilayan. Papansin po natin yan habang papalapit ng papalapit sa mga mahal na araw. Lalo natin nakikita kung ano talaga yung mangyayari at paano nangyari ang mga bagay na ito nung panahon ng Panginoong Hesus. At sa linggong ito, yan ang inaanyayahan tayo ng simbahan na tingnan, maranasan, maunawaan na lubusan mga bang kahulugan ng pag-aalay na ito ng Panginoon ng kanyang sarili sa krus. At sa Ebanghelyo, binuod yan sa pananalita ng mga Griego. Sila sa mga apostol na ikasabi sa Panginoon, gusto namin makita si Jesus. At yan din po yung magandang tanong sa atin. Gusto niyo bang makita si Jesus? Tanungin mo nga yung katabi niyo, gusto mo na bang makita si Jesus?
Alam nyo, kahit anong patay ang minimisahan ko po, pag tinanong ko na po yung gusto mong makita si Jesus, may tahimik ng ngiti, maski yung naiiyak. Kasi napapaisip tayo, ano nga bang ibig sabihin ng gusto nating makita si Jesus? Tumatawa tayo kasi iniisip natin pag makikita natin si Jesus, gusto mo na bang mamatay? Hindi po eh. Ang napakagandang pinahahayag sa Ebanghelyo sa atin ngayon. Do you want to see Jesus? Hindi po sinasabi sa ating, are you ready to die? Do you want to see Jesus? Ang sinasabi po sa atin, do you want to live? Gusto mo bang mabuhay? Yan ang kadalasan na bumubulag po sa atin. Iniisip natin kung gusto nating makita ang Panginoong Jesus, mamamatay na tayo. Iniisip natin kung gusto nating makita si Jesus, walang paghihirap. Kaya nga, kung titingnan po natin, yun ang sagot ng Panginoon. Gusto ba nating makita si Jesus? Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, handa ka bang mabuhay? Handa ka bang makita ang halaga ng buhay higit sa mga kahinaan nito? Higit sa mga pagkukulang nito? Higit sa mga paghihirap na kaakibat nito? Handa ka bang mabuhay na inihahandog mo ang iyong buhay? Tunay ang Panginoon namatay sa krus. Pero ang krus, hindi po kamatayan. Ang krus para sa atin ay buhay. Dahil ganun kabuo, inialay ng Panginoon, inialay niya lahat ang kanyang buhay para sa atin. Kumpleto. Kaya hanggang dun sa kamatayan, dito sa mundo na ito. Kaya nga, dun sa Ebanghelyo, dun natin maririnig, ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Sa ikalawang pagbasa, binubuod sa atin, maski ang Panginoon, na pinag-iisipan niya kung ano mangyayari sa kanya, hindi rin ganun kadali. Siya na nga mismo ang nagkukwento sa atin dito, di ba? Panginoon, ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ko sa kahirapang daranasin ko. At ang mga bagay na yan, sino nga ba sa atin na hindi nagdaranas niyan? Kahit isang tao na may sakit, kahit sabihin mong nagpapakabuti, lagi nagdadasal, pag dumating na yung mga pagsubok, nandun yung tanong, ano ba yung naging kasalanan ko? Kasi nga, naiisip natin. At yun yung natural sa atin bilang mga tao na para kasing tinatanim sa atin, kung mahal ka ng Diyos, di ka dapat naghihirap. Kung mahal ka ng Diyos, dapat madali lang yung mga bagay. Kung mahal ka ng Diyos, dapat puro blessing. At yan yung nakatatakot na naririnig natin sa maraming mga tao. Ang isip nila ang pagsunod sa Diyos, laging masaya. Yung pagsunod sa Panginoon, hindi po damdamin lang. Ang pagsunod po sa Panginoon ay buhay. At sa buhay, hindi lahat ng bagay masaya. Pero hindi nangangahulugan na dahil mahirap, dahil masaya, hindi na buhay. Dahil ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ang nagbibigay ng tunay na kahulugan ay ano? Walang iba kundi ang kanyang pag-ibig. Kaya nga po, sa linggo na ito, kung gusto na talaga nating makita ang Panginoong Diyos, ang kailangan ay nandun na suriin natin yung ating mga puso. Suriin natin yung ating mga kalooban. At yun ang napakagandang buod
na sinabi sa atin ngayon sa Salmong Tugunan. Create in me a clean heart, O Lord, and a steadfast spirit. O Diyos, likhain mo sa akin na isang malinis na puso at matatag na loob. A clean heart and a steadfast spirit. Sa unang pagbasa, kinukwento sa atin kung paanong ipinahayag ni Jeremias ang mensahe ng Panginoon. Isusulat ko ang aking mga utos sa kanilang mga puso. Hinasabi ng Panginoon. Sa isang panahon nung panahon ni Jeremias na mga tao ay pinarusahan na dahil sa kanilang pagkakasala. Sa isang panahon na maski yung mga namumuno at yung mga saserdote sa kanila hindi na masahan. Hinasabi ng Panginoon, susulat ko sa kanilang puso. At kung sinulat sa puso natin, alam natin ano yung sinulat na yun ng Panginoon sa puso natin. Pag nagdo-drawing ka ng puso, ano sinusulat mo? Sinusulat mo ba hate? Sinusulat mo ba anger? Ngayon na lang po uso yun. Bleeding heart, angry heart. Pero nung araw, hindi pa uso yung mga emoji na yan. Pag sumulat ka ng heart, ano nakalagay sa gitna? Love. Hindi ka pwedeng sumulat o mag-drawing ng puso na ang ilalagay mo sa gitna, love, puso, nakalagay, anger. Ilalagay mo sa gitna, mura. Ilalagay mo sa gitna kung anumang bagay na salungat doon. Ang nakalagay lang doon pag sinulat, pag-ibig. At pag binalikan natin ang kasaysayan, totoo. Dahil simulat sa pool, likhain ng Diyos ang tao, likhain tayo. Nilikha tayo ayon sa kanyang larawan at wangis. At ang larawan at wangis na Diyos, pag-ibig. Kaya nga, ito pang panahon ng Kwaresma, 5 linggo na tayo. Yung mga pagsisisi, yung mga pagkakawang gawa, yung mga sakripisyo, lahat ng yan. Maliliit na mga hakbang yan para ano? Para balikan ng puso natin yung pag-ibig. Para ibalik natin yung puso natin sa pag-ibig ng Diyos. Para yung puso natin nandun na ihilig natin at ilapit nating muli, likhaing muli, hiluming muli, panibaguhing muli ng Panginoon. At doon sa ikalawang pagbasa, a steadfast spirit. Makita natin kung papaanong sa pananalangin, sa pagsunod, mananatiling matatag ang Espiritu. Hindi po madali. Pag dumadating yung mga pagsubok, pag dumadating ang pag-uusig, pag dumadating ang tukso, pag dumadating ang paghihirap, pag dumadating inyong sakit, ang lahat ng mga bagay na darating sa ating buhay, wala ba tayong dapat gawin kundi harapin? At hinaharap natin yan na hindi nag-iisa. Yan ang napakagandang larawan na iniiwan sa atin ng Panginoon sa krus. Maski ang Panginoon sa kanyang pananalangin, pinagtagumpayan niya lahat dahil nandun kaisa niya ang Ama. At yun din sa atin. Pagtatagumpayan din natin dahil kaisa natin ang Diyos. Kaya nga, kung ang puso natin dinadalisay sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang espiritu natin magiging matatag, matapat kung nandun yung pagsunod. Kasi nga po, ang pananalangin ay yung pagbubukas na may kapakumbabaan ng ating mga sarili sa kalooban ng Diyos.
Kaya kung nakikinig yung ating mga puso, bukas sa Panginoon, mauunawaan natin na kasama natin ang Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Sa buhay natin, sa araw-araw, kung mayroong magbibigay ng kalakasan ng kalooban natin para tayo magpatuloy, maging matyaga, maging matiisin, sa paggawa ng kabutihan at pagpili lagi ng pag-ibig at tama, yun yung sumusunod tayo dahil ano? Dahil nandun na nadarama natin, kasama tayo, kasama natin ang Diyos. Kaya po sa mga nalalabing mga araw na ito ng Kwaresma, yan ang dasalin natin. At yan ang pagnilayan natin. Dalisayin na lubusan ng ating mga puso at patatagin ang ating mga espiritu upang higit tayong maging marubdob sa paggawa ng mabuti. Sa pagpapahayag ng pag-ibig at paghahatid ng pag-asa sa ating kapwa. Huwag nating isipin na wala tayong magagawa o huli na. Meron nga po isang kwento ko nabasa. Ang title po ng kwento na yun yung The Starfish Thrower. May isang bata nakita sa malayo ng isang matanda. Meron parang ginagawa na pinupulot dun sa pampang tapos tinatapon dun sa dagat. So, may babalik siya uli, may pupulutin uli, may tatapon uli dun sa dagat. It turned out, pinupulot pala niya yung starfish. Tapos itatapon sa dagat kasi nag-low tide eh. Naiiwan yung starfish. Sabi nung matanda, "Nako anak, hindi matatapos siya, walang mangyayari dyan sa ginagawa mo. Ang haba ng pampang na yan, oh." Kasi tinanong niya, "Ano ginagawa mo?" Eh, binabalik ko po sa tubig yung mamamatay. Eh, ang haba niya, no? Paano matatapos yan? Walang mangyayari dyan. You won't make a difference. Yun ang sabi ng matanda. Kaya maya yung bata, tinignan siya, tapos pumulot uli, tapos tinapon niya uli yung starfish doon sa tubig. Tapos umiyaw yung bata. See, I made a difference for that starfish. Doon sa matanda, wala ka na magagawa kasi dami-dami eh. Pero doon sa bata, meron siyang ginawa kahit para doon sa isa. Sa buhay po natin ganun din. Alam natin kung gaano ka makapangyarihan. Ang krus na yun, hindi lang gumawa ng kaibahan sa buhay para sa isa, para sa sangkatauhan. Ganun ka makapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga munting pag-ibig, ang mga munting pag-asa, mga munting pananampalataya na yan na gagawain natin sa mga araw na ito, napakalaking bagay yun para sa bawat isa't pagpapahayag ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Pagsumikapan po natin upang sa gayon tunay nating makita, hindi lang makita, madama at maipadama ang pag-ibig na yan na lubos at tapat ng Panginoong Diyos.